Ang laki pala. Mumulaklak pa naman. Putik na oh. Ay, ayan, magandang buhay mga farmer. Lakas na naman po ng ulan kahapon. Ayan, iikot tayo at bumabawas pa rin ng tubig. Ayan oh. Pero hindi na muna ako magpapatubig at ano na yan, tuloy-tuloy na. So ayan yung mga ayungin. Kita nyo naman yung mga ayungin natin. Hindi lumalaki. Hindi, medyo malaki na rin naman kasi may nakikita ko ilang namamatay. Sabi ko malaki na din pala. Kahapon umano na naman to. Kagabi ko na nga itinayo ito eh. Itong dalawang ito nagluluto sa kusina. Ang lakas ng sounds, sisigawan na. Nabihira ka ako itong dalawang ito. So ayan, ikot po tayo. Siningsingan ko na yung mga manok ko. Mukhang ano naman, okay naman na wala na yung parang pikit-pikit ng mata. Lagyan ko lang ng tubig yung ating mga inakay. Ganda na ng nyug natin Kung dwarf talaga ito, namumunga na dapat. Lalo na itong mga ito dito. So hindi talaga siya dwarf. Pero okay lang. Mali mo mamunga. Uy! Si nanay nanghihingi ng papaya. Yan. Dalhan natin. Galing Mercedes. Ayan. Pinadalhan natin ng papaya. Ito yung kailangan tukudan. Sana kayong tukod kay Kompong. Nagpa-abono pala ako sa kanya. Ayan, sabi ko mag-abono ng talong. Ang talong po ay abonohan ng 1414 at 0060. So far wala nang gaanong patay. Hindi ko na nailipat tong langka natin ito. Pero yung mga ibang papaya okay na, going strong na. Mga ilang piraso pa rin naman nakasurvive dyan. Ha? Oo, konti lang, ibabaw lang, mga langgam. Magnum. Huwag mong pupunuin na yung kulungan. Huwag mo nang pupunuin yung ano, yung pang-spray. Konti lang. Ha? Wag masyadong konti, baka hindi mamatay di langgam. Lagay na naman pala siya ng triple, budbud na naman. Bagay, umuulan naman po ngayon. Ang problema dyan, baka sobrang ulan, ma-wash out lang yung ano. Oh. Ganun talaga sila maglagay ng abono. Uy, budbud. Daming damo. Ikinabang nito damo. Ikinabang dyan damo. Hindi ko alam kung magsasucess tayo sa mga avocado natin. Ayan o. Ito yung sinasabi ko, baka mamaya magkaroon ng water logging sa ilalim. Mabubulukan po tayo ng avocado. Yan ang ayaw na avocado. Na-realize ko nung may binili po kaming ano ng avocado dati, seedling. Na rin to pangtukol. Seedling. Kung saan nakatayo po yung harap ng maliit na kubong, unang-unang kubo. Meron kami doon kasi dati Madre de Agua, puro Madre de Agua yun. Nakahil yung Madre de Agua. So yung tubig po na galing sa baboyan, umiikot po yun sa mga Madre de Agua, gumaganon. So may mga pigs manure yun. So ngayon, nung ko na-realize na ang pumatay sa kanya is the tubig. Yun po. Namatay yun, namumulaklak na pa naman na. Lagay ko grafted din yun kasi nabili namin yun sa Manila seedling pa eh. Manila seedling. Break time ang ano ngayon, ang Spurs at ano
mukhang mananalo Spurs. Sana manalo para may game 7 para masaya. Asa na ba yung tinuturo ko sa inyo malapit na magpuso? Mukhang mahaba pa lumabas eh. Ayan oh, mahaba pa rin yata ang lalabas ah. Akala ko pa naman ito mahaba pa rin. Ito mahaba pa rin. Mahaba pa rin. Mahaba pa din. Pero ano na yan? Malapit na po yan. Kita mo na sa katawan pa lang. Oh. Grabe. Gaganda ng talbos ng kamote natin. Sobra. Nakakatuwa kasi basal yan eh, kaya ganyan. Ngayong inulan ng inulan, gumanda ng gumanda yung tubig natin ah. Yung sinasabi ko na matagal ko nang inaano eh, iniisip na dapat hanggang dito lang yung mataas na ano na kumbaga dapat diyan lang gaganon kasi yung tubig dapat ganon, may butas na diretso sa fish pond. Yan ang problema, mababa dito na iipon. Kailangan pag-aralan po ito para pagdating ng tag-init, yung may budget, ma-landscape, maayos na po yung lupa pa ganun. Kasi yun talaga sinasabi ko nga eh. Gusto ko nga sana pa ganun eh. Kaya lang talagang kailangan dito dalhin din yung ibang tubig pa ganun. Tapos doon ganun din. May ano naman po kasi doon eh, may kanal. Papaya tayong makasurvive naman. Sana yung dun makasurvive. Grabe ang lakas ng ano, may naputol daw. Silipin natin mamaya doon. Ganda ng talbos talaga. Si mama pinabigyan ko nung isang araw. Yan o. Tataba. Nakakatuwa. Oh, ang taba ng ano, oh, mataba po. Sarap, sarap nito. Kahit salad lang, sarap 'yan. Dami pa din oh. Ay, thank you Lord sa walang sawang biyaya. Marami nating biyaya ngayon. Ito pinapalinis ko na kay Kongkong. Naalala ko yung mga ano, lakas ng hangin. Naglaglagan yung mga bunga. Sana naman wag maubos. Makita lang natin tong hitik sa bunga, masaya na tayo. Kahit hindi masarap. Hindi ko rasyon. Ang liliit na ng papaya dito. Hinog na yan eh, maliliit. Ganun na lang. Mapuputulan tayo ng bili sana ako ng papaya, kaya lang wala na doon. Naputol daw yung sanga ng sampalok dito. Tingnan natin. Nakita ko si Reggie, Boss Reg. Grabe din yung yung lugar niya kasi medyo open din doon eh. Kasi rambo nagpuputol na. Yung garahe natin hanggang dito lang siguro. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Bumaba na yung lupa. Yun naman ang maganda. Bumaba na yung lupa. Nadali nga. Nabuwal. Tigas ang sampalok ah. Ano yan buo kagabi? Lakas naman ng hangin. Ang laki pala. Mumulaklak pa naman. Putik na oh. Itong part na to ang kailangan natin gawing produktibo pa. Mga susunod nating ano, di ko alam kung ano maganda dito, pero may mga fruit bearing trees naman tayo. Kaya lang talagang ano, itong sampalok ng ano, parang di na rin maganda dito.
Pati pala yung akasya ni Dodong na bali din oh. Na ano din yung sanga. Wala namang hinatid pa sina Sebi no? Ngayon yun. Malilit yung kay ka Farmer Anthony. Doon muna tayo kay Sebi. Dito na natin titimbangin. Ito ang kinatatakot ko. Kaya gusto ko po sanang itrim ito. Ipatrim ito kay Naporoy. Kasi baka mamaya mabagsakan po ng malaking ayun ang lalaki ng sanga oh. Pag may bagyo, nahirap eh. Nakakabal. Patira kaya natin kay Poroy ito. Delikado kasi pag may bagyo, baka mamaya ang mahirap pa yan yung katayan ng mabagsakan. Para makapasok din yung araw dito no. Mahirap pag mahirap po ito pagka tingnan nyo yung mga patay nagbagsakan. Mga patay na sanga. Dami. Kailangan natin. Tinitingnan ko ito eh. Ayokong kung kailan may malakas na bagyong parating ilang 2 days na lang saka tayo magpuputol. Mas maganda ng maunahan na natin. Total hindi naman po ito sa shade. Ito kasi talaga ang hirap i-sacrifice kasi ang ganda po ng shade niya, yung mga akasya dito. Ito ang okay lang kahit medyo matabasan talaga ito. Walang problema kasi naman yan kumbaga hindi naman po nakakaano sa shade. Hindi naman natin kailangan. Ito nga actually mas maganda dito makapasok din yung araw. Yatang nilalaban isa-isa yan ating avocado. Sana naman walang madali ng water logging dito pero nakasurvive na naman po siya ng dito. Abangan natin is yung sampasampalukan. Uminom po kayo ng sa mga may bula-bula na yung ihi, medyo mataas ang creatinine, uminom po kayo ng Doc Natural tapos sabayan po ninyo ng Changka Piedra. Yan, yung sampasampalukan capsule. Mapait po yun pag binuksan ninyo. Kung wala po kayong maglaga ng sampasampalukan, let's say, wala. Dito sa amin sana, pag tag-ulan marami. Kung masipag ka lang, maglalaga ka. Pero kung wala, na lang po kayo. Bumili, mura lang naman. Naka-capsule na siya. With Doc Natural. Sa main page na po kayo ng Doc Natural pumili kasi may mga peke din. Mahirap. Yung ihi ko po nung dati medyo may bula-bula. Ngayon may bula pa din minsan pero mostly wala na. Sabi ko ba ang laki ng improvement. So tutuloy ko na, 'di ba? Herbal lang. Wala nang mawawala. Para at least yung kidney. Napakahirap po ang kidney. Yan ang isa sa mga nakakatakot na sa inyo. Talagang mahirap po, mahirap talaga. At sa panahon ngayon dahil sa mga pagkain natin, lifestyle, talagang isa sa mga tinatamaan din po ang kidney. Kaya maganda na rin na may suporta tayong pangontra ba. Lalaglagan na yung mga duhat doon. May mga duhat din. Pa-sprayan ko pala kay Kong yung langgam ba. Kahapon kakain sana ako ng duhat. Matamis pa ang duhat nito. Ang duhat dito ay matamis. Kahit po ganyan pa ang kulay, matamis siya. Mga bata nga nagustuhan. Bayabas natin paano kaganyan itsura. Sana magtuloy-tuloy naman. Masaya yung mga natin halaman. Ito yung sinasabi ko pag nalagyan na natin ng net, paikot. Ang laki ng
chicken ano natin, free range chicken ano farm. Yung housing pag dumami pwede pa natin i-extend yun doon sa may ano lang tayo ng konti dito sa may Kamatsili. So ayan, pwede dyan, bubuksan natin. Ngayon yung bibi ikulong lang muna natin doon. Ngayon pag dumami na din pwede na rin natin isama, wala namang problema eh. Basta ang inaano ko lang kasi sa bibi dapat may uuwian sila. Mahilig po kasi yan magpaulan, hindi sumisilong hanggang sa maano sila tawag dito hypothermia, yung term na yan. Hypothermia ginagamit namin yan sa barko, hypothermia. So ayun, nakakalimutan ko yung itak ko. Kailangan po kasi yan ganunin mo lang ng itak kasi pagka hinila mo masusugat yung mga papaya, kaya hindi ko po mahila-hila eh. Pag hinila nyo po ito, ayan o, yung mga bunga mabubutas, masusugatan. Oh, ano to? Oh, tingnan mo, kongkong talaga. Nagpatanim ako ng okra. Old habits, kung saan maubos doon itatapon. Yan, ang hirap talaga, no? Ba, saan nagtanim yun? Dito, hanggang dito nagtanim siya. Malapit naman. Isda. Nakakakuha yung mga ibang patay. Dito, mas safe po yung avocado natin. Ang inaalala ko naman dito, yung hangin. Baka mabuwal. Yan ang nakakatakot. Pero sa water logging, wala tayong problema dito. Hindi madadali. Bubudbud ako ng ano mamaya, buto ng minis ko na yung pechay tsaka ano natin, mustasa. Yan ang gustong gusto ng mga ano, gustong gusto ng mga halaman. Init ulan tapos sabay init kinabukasan. Itong talbos na to yayabong to at tataba. Ay pupunta kukunin namin bike. Bike kasi kayo kung saan nyo iniiwan pagkatapos gamitin, saan iiwan. Mga bata talaga. Uy, yan, mukhang uulan na naman. Ayan, okay lang yan. Update tayo sa solar mga ka-farmer. Ayan, hindi ko pa napapalinis. Sabi ko ito, dalhin na to doon. Hindi na ginagamit yung si Papayam ay ano muna, hindi niya muna ginagamit ito. Dalhin sa tambayan para lumuwag po dito. Ayan, so update tayo sa solar kasi chinek ko po yung aking, grabe ang konsumo ng ating compound. Pakita ko po sa inyo. Ang ganda dito kasi na-analyze ninyo. Nakakatuwa. Pinag-aaralan ko yung idadagdag kong battery kasi syempre sabi ko nga may mga adjustment tayong gagawin din. So tingnan nyo explain ko lang po sa inyo. Pakita ko po sa inyo yung nagamit, yung konsumo namin versus na yung konsumo versus nahiram ko sa grid. Ngayon ay tingnan mo, grabe ang gamit natin, no? 8 kilowatt, grabe naman. Ilan bang mga bata kasi andito yung mga pamangkin ni na Mama Bet that naka-aircon na, actually dalawa po kasi ang dinagdag kong load, aircon ni Papayam, aircon ni na Rambo, so dalawa yon gumagana. Ngayon si Papayam nasa room niya na din, papahinga din, so naka-aircon. Tapos sa roof deck nandun yung mga bata, so kaya medyo malaki po ang load. Ngayon dahil makulimlim, tingnan nyo naman ang panahon, ang harvest natin is 4 lang. Ayan, 4.79. So kumukuha tayo sa grid ng 3. Ngayon 8 ang gamit natin. So ipapakita ko po sa inyo ayan, no? So ito yung aking production. Napansin niyo pagdating ng
And yung time 10:25, puno na po yung battery. Puno na yung battery niyan, kaya ganyan na lang po yung napoproduce. Kasi naka-limiter na po yan. Itong mabababa na yan, yan po ay, yan na yung aking consumption. Tinatapatan na lang halos yan. So yung grid naman, nakikita ninyo, ayan o. Ito, kumulimlim na nung part na yan. Mga bandang mag-aalauna. Ayan na po, nakakakuha na siya ng mayroong isan natin, mayroong mga 0.5 lang naman. Ayan, may 3 kilowatt. Tapos bababa na naman nung uminit na naman. Hindi consistent. Ayan, 0.04. Tapos nagiging 4, may 4. Ayan, basta ganyan po. So ibig sabihin, nakakahugot tayo. Yun yung sinasabi ko na hindi talaga pwedeng, it's impossible, almost impossible na masisiro mo po yung yung bill mo kung hindi ka naka net metering, kasi talagang may time na pipitik ka sa grid dahil biglang kukulimlim. Ayan, kumukulog na nga So ito yung consumption natin, grabe, malaki mga farmer yan. Ito po, so yung konsumo natin pumapalo ng 10, grabe, nag 10 kilowatt ngayong araw, pinakamataas. So humampas ng 10 o'clock. Anong oras to? 13. So yung limang aircon siguro ang gumagana dyan. So ayan po, no. Ngayon papakita ko sa inyo yung nakonsumo ko ngayong buwan, ilang kilo. Kantansya ko, nasa double figure pa rin pong babayaran namin. Matindi. So punta tayo sa year. Ayan, yung year, ayan. So eto, wow, production 1 month. Production, nasa production tayo, nagulat ako. Production po ito. Ayan, 2.02 megawatt ang na-produce ng solar. Kayang-kaya pa po sanang taasan yan kung mayroon tayong additional, ano ba tawag dito, battery, or tayo po ay naka net metering. Dahil hindi pa, wala pa yan. So ayan po ang nagamit ko ngayon. Nakuha ko sa grid, nakuha ko sa grid ay 922 kilowatt pa rin po ang nakuha ko. So most likely times mga 11 pesos ba dito, 10, sabihin mo ng 10, so may 9,000 ka pa rin pong babayaran, mahigit pa rin. So ganun po ang ano natin. Tapos yung consumption natin, ayan, ang consumption natin is 2.81 megawatt na ang nakonsumo natin ngayong May namin pala. So ayan po, yan po ang ating ang nakuha ni battery is 5, ang na-discharge ni battery is 567 kilowatt. Ayun, so kung magdadalawa kang battery, additional 2, so magwa 1,000 plus yan. Kung mag-additional 3 ka, ano yan, tawag dito, additional 3 batteries, mas malaki po ang magagamit na natin. Ngayon, ang tanong, baka may magsabi na, ang tanong, kaya bang i-charge yung 3 battery? Pinag-aaralan ko po with sa init, pagka maganda po ang panahon, sa tingin ko more or less mapupuno niya with the setup right now. Pero tayo po ay nagbabalak din naman mag-upgrade ng panels, kasi nga yung sa likod, no, dadagdagan. So ito yung computation po niyan. Roughly lang po ito, medyo konting na-analyze ko kasi. So let's say sabihin mo 8 o'clock, 8.4 kilowatt with the setup right now with a 30 panel. So 8, sabi mo na 8 kilowatt. 8 kilowatt. Sana tama yung computation ko, no? Tingin ko naman tama. Simple math. Teka. Roughly 8 kilowatt, 8 divided by 30 equals 0.26 per panel. Times, kung magdadagdag tayo ng 12, so magkakaroon ng 3.19, 3.2. So 8 kilowatt, magkakaroon siya ng 11, so magiging
11.2 kilowatt. Pagdating po ng 8 o'clock, yung harvest nung panel natin kung tayo po ay magdadagdag ng tawag dito, magdadagdag tayo ng panel. So 8 o'clock instead of 8, kung mayroon po tayong additional 12 panels yan, magiging 11 na yan. So ang magiging charging po ng battery mas mabilis, kasi kung gumagamit ka lang around 8 o'clock, sabihin mo na ang gamit ko lang po is 2.73 kilowatt, ayan pa lang po ang ating consumption. So halos lahat po yan punta po sa battery. Ganun po ang mangyayari. Kaya kung magdadagdag tayo ng panels with 3 batteries, sa tingin ko kayang-kaya pong punuin, lalo-lalo na kung summertime. Wag naman yung talagang makulimlim at ano. Tsaka ang solar naman po, kahit ganyan, tingnan nyo, ang makulimlim na, halos uulan na. Nakita nyo naman, may harvest pa rin na 3 kilowatt, 2 kilowatt, mahigit pa. So okay po, ayan 2 kilowatt, ang baba. Pero tingnan nyo naman, talagang ang dilim na po ng langit, di ba? So ganun. Pero ang gamit natin is 8. Grabe, matindi. Kaya sabi ko kay Bebe, sabi naman ni Bebe, okay lang yan kasi umalwan naman yung buhay natin. Si Papa Yam naka-aircon, si Narambo nabigyan din natin ng isang aircon na napagaan naman. Sobrang init din po kasi sa bahay nila. So at least, diba? So yung extra mo na yun, okay lang. Tapos nakatipid pa rin naman tayo. Kung ito po ay babayaran namin, siguro na sa mga 35 to 40,000. Ganun kalupit. So ayun, at least thankful tayo. May paraan pa may paraan pa. So sana tama yung aking analysis. Pinag-aaralan ko pa po kasi kung paano talaga mapababa pa. So ayun, talagang hindi mangyayari ang zero. Kasi ang mangyayari po niyan, dahil naka-battery tayo, maganda nga kung ma-approve yung net metering natin, pero hanggang ngayon wala pa rin naman tumatawag. Ayoko namang mangulit, kinuha yung number ko, di ba? Sabihin nila hindi ka makapaghintay. So ayun, sabi ko kasi mag-a-apply po kasi ako. So ganito yun. Papakita ko naman sa inyo yung daily consumption. Let's say yung konsumo natin daily, ayan po, ito konsumo to konsumo. Ayan, umaabot po ng 120 kilowatt. Ang pinakamalaki ko is Sunday. Ito po ay Saturday, 133, May 9. 133 kilowatt. Tapos ang nakuha lang natin sa grid May 9 ay malaki pa din, 60 kilowatt ang nakuha natin sa grid. So ito po yung nakukuha ko sa grid daily. Merong May 1, 51. Tapos bumaba siya ng 30 kilowatt, May 2, 36 kilowatt, 42 kilowatt, 23 kilowatt, 23 kilowatt, 25 kilowatt, 32 kilowatt, 19 kilowatt. Ayan po yung mga na gagamit ko araw-araw, nakukuha natin sa grid. So malaki pa din, 43, ayan, 29, 56, malaki. So ito tataas to dahil nung nagkaroon na po ng aircon si Narambo, syempre mas lalaki po yan kasi pagdating po ng alas 5, alas 4, halos grid na po ang gumagana. Kaya sabi ko nga mas maganda talaga makabili pa ng battery. Ayan, so 37. So kung magdadagdag tayo ng 3 battery, sabihin mong 10 times 3, 10 kilowatt. So 30 ang mababawas po dito sa mga halos mostly sa nakukuha natin sa grid. Lalong-lalo na po kasi ang mostly naman po ang gamit natin talaga is ang tawag dito, ang nakukuha natin is sa grid is yung oras po ng gabi na alas 5 hanggang alas 11. Ayan Ito tingnan nyo umaga Ito battery to kaya wala yan, naka-flat yan, naka-flat. So 000 battery pa yan. Simula alas 11 hanggang ito nga alas 5 alas 5 nag-switch na po siya sa grid. So gumagamit tayo nung time na yun dahil naka-inverter naman yung mga aircon, 2.34 lang. Ayan baba 1.93. Ayan lang po.
Di ko maintindihan kung bakit ang lakas ng gamit, ano. Ayan, so ganun lang. Tapos pagdating naman ng alas 6:35, nag-zero na yan. Point ano na lang, 0.74 kilowatt na lang, halos 650, zero na. Mainit kasi kanina eh. Hanggang alas pumitik ng konti. Alas 11, 0.37, tapos 000 na naman. Ayan na. Nag 3 kilowatt na. Ayan na, yung hapon. Medyo kumulimlim na po kasi. So ayun. Yan po ang aking understanding sa ating setup. At hopefully by makaipon-ipon, ano na po yan, mas mapapababa pa natin. Target ko mga more than 1,000 a month. Kaya with the 3 battery siguro kaya. Tingnan natin. Malay mo maswertein tayo sa net metering, kasi pag sinwerte po tayo sa net metering, sabihin mo nang yung additional natin, ayan na yung ulan, additional natin na tawag dito, additional na panels natin, alas 2 pa lang, sabihin mo na napuno na yung 5 pag mainit ang panahon, yung alas 2 hanggang sabihin mo na alas 4, 2 hours, makakapag-export tayo. Yun yung panabla natin doon sa mga pitik-pitik na gets nyo, yung mga pitik-pitik natin na nakukuha pag kumukulimlim, yun yung panglinis natin doon, tatapatan ng ating na-export, diba? 1:2, sabihin mo na, diba? Kung let's say nakapitik tayo ng 3 kilowatt, o pipitikan mo ng 6 kilowatt, parang ganun po ang mangyayari kasi kalahati eh. So yun po yung kinaganda sa net metering, ma-achieve mo talaga yung zero. Pero dahil nga wala na rin hanggang maximum, tsaka yung 16 kilowatt pala na harvest hanggang dun lang po yun. Yun naman magkakaroon naman ng disadvantage, kasi pagka let's say napuno na yung alas 12, kasi kaya pang humarvest ng mas malaki sigurado yun, kasi nagdagdag pa tayo ng to. Hanggang 16 na lang siya, kasi yung natin, inverter natin is 16 lang. So 16 lang ang ipoprocess niya. 16 kilowatt lang po talaga yun, hanggang doon lang. Pero at least naka maximum tayo kung let's say pagdating ng alas 10, alas 9, kung talagang maganda, naka 16 kilowatt ka na, 'di ba? So kung gumagamit ka ng let's say 6 kilowatt lang, so may 10 kilowatt kang ipinapasok sa battery mo. So ayan, hanggang dito na lang, umuulan na, grabe. Ayan na po na naman tayo. Ang oras ay 3:30. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Bukas ay lechon day tayo. Chubby Bunny ang ating lechon. Kinuha ko sa bayaw ni Cabelli. Ayan, inalok niya sa akin kasi nagbababoy po si Don Don. Sabi ko, brother medyo to, masarap yung baboy na yun sigurado dahil kumain ng gulay, native, kaya lang medyo mataba. So tinatanggal naman natin yung taba, hindi naman natin sinasama. Yung nga lang medyo malulugi tayo. So ayan, tingnan na lang natin. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay.